So, on the way tayo papuntang Banawi ngayon. Ipapaangat natin yung sasakyan para makita natin yung kung may mga problema ba sa pangilalim o may mga tagas ba sa ilalim na nagli-leak, ganyan, mga kalampag, ganyan, para makita natin lahat, para ma-check yung controller, mga bushing, mga tire rod, end link, mga ganon. So, let us go! So, good morning guys. And then, nandito na rin yung Fortuner. Ayan. So, i-start na natin yung pinaka-heavy PMS. So, ito yung mga pyesa na gagamitin natin. Water pump, langis, valve cover gasket, sway bar link bushing, inner tie rod, rack end ang tawag nila dito, ball joint, 4 na piraso, outer tie rod, stabilizer link, timing belt, yung pin, yung pinaka-timing belt. Ito yung pinaka-ano niya, tensioner. Ito is belt, drive belt, fan belt, serpentine belt, kung ano man maitatawag nyo dyan. ATF fluid, ayan, type T4. Ayan, so simulan na natin gawin yung service. Ayan, so drain na natin yung fluid. Dito tayo sa may oil pan. So ayan, 14mm. Pagkira natin. Ang buwelo kasi. Ayan, maluwag na. Tapos kailangan natin ganito, pansala. Dahan-dahan lang luwagan yung drain plug. Tapos uy! Ayan, no? Ito yung itsura nung ATF fluid after 100,000 miles. Red siya na fluid dapat na medyo translucent ba. So make sure na sa mga sasakyan nyo, regular kayo nagpapalit ng ganito based sa factory specification. After nung oil change saka nung transmission fluid, ito yung ine-next natin, yung timing belt. So kakalasin ko na siya, tapos yung mga components, kaya nitong power steering reserve, para ma-access yung timing belt cover. Tara, sabay sa natin tignan kung ano yung itsura ang timing belt after 100,000 kilometers. So tatanggalin natin tong timing belt at drive belt, and then doon tayo sa next part na papalitan natin. So ito yung sinasabi ko kanina, fan belt nagka-crack na. Ayun, kita nyo siya. Pagka yan lumala, napuputol na lang bigla yan. So kaya natin papalitan ng bago. Small update lang guys. So ito yung update dito sa ating ginagawang Fortuner. Suspension wise, upper control arm, 3 bushing napalitan na, end link napalitan na ng bago, outer and inner tie rod napalitan na. Dito naman sa taas, ayan, intake almost done na siya, nakabit na, malinis na timing belt ready to na. And ang natitira na lang yung dalawa na yan, valve cover tsaka yung turbo. Ayan, lilinisin po natin yan. So, I will keep you guys posted. So, after 30 minutes ng pag-idle na tong makina, ayan, kita nyo naman, normal RPM, 800 to 900, walang check engine light, walang kahit anong misfire. So, confident naman ako na wala talaga magiging problema to. And then, the last step is magte-test drive kami. Just to be safe, kailangan pa rin i-test drive, syempre. So, yun. So, let's go for the test drive. At doon na po nagtatapos ang ating video. So pinakita lang po namin kung paano po magsagawa ng heavy PMS. Hindi naman imposible siya magawa, di ba? Pero hindi kayo confident, so dali nyo na lang dito sa shop namin para kami na lang ang gagawa, no? Ayan lang. So thank you guys for watching. I'll see you guys on the next video. So ito mo, parang medyo translucent yung kulay niya. Ang ina mo!